Ang hari ay ginawa na naman ito. Muli, nagdagdag si LeBron James ng isang nakakabaliw na milestone sa kanyang maalamat na NBA career. Noong Martes ng gabi sa harap ng umaatungal na crowd ng Lakers, siya ang naging kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan na umabot sa nakakagulat na 50,000 total points sa regular season at playoff games. Si LeBron James na ba ang bagong GOAT o greatest of all time ng basketball history? Tama ba ang naging trade ng Lakers? Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Siya ang naging kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan na umabot sa nakakagulat na 50,000 total points sa regular season at playoff games. At paano niya ito nagawa? Sa pamamagitan ng kanyang signature deep three-pointer sa unang quarter ng dominanteng panalo ng Lakers laban sa Pelicans. Kasaysayan ang muling naisulat, ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ni LeBron sa 50,000 puntos. Bago natin talakayin ang kahalagahan ng record na ito, balikan muna natin ang kanyang pinagdaanan. Pumasok si LeBron James sa laban na ito na may 49,999 puntos. Isang puntos na lang ang kulang para sa isang tagumpay na wala pang ibang manlalaro ang nakamit sa kasaysayan. At nang pumasok ang three-pointer na iyon, sumabog ang arena. Mga tagahanga, kakampi at pati na rin ang kalabang koponan ay alam nilang saksi sila sa isang makasaysayang sandali. Ngunit balikan natin sandali. Paano nga ba nakarating si LeBron sa puntong ito? Mula sa sandaling pumasok siya sa liga noong 2003 bilang isang at-tempo anyos na phenom, ibang klase na si LeBron. Mabilis na lumipas ang 22 season at sa edad na 40, patuloy pa rin siyang naglalagay ng mga numero na pinapangarap lang ng karamihan sa mga batang superstar. Napakaraming puntos niyan, aminado si LeBron pagkatapos ng laro. Napakapalad ko na nagawa kong makapagtala ng ganyang karaming puntos sa pinakamagandang liga sa mundo, kasama ang pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Pagsusuri sa mga numero. Bakit napaka-espesyal ng 50,000? Ngayon, ilagay natin sa tamang perspektibo ang kanyang 50,000 point milestone. Pinakamaraming puntos sa regular season sa kasaysayan. Nalampasan ni LeBron si Kareem Abdul-Jabbar noong 2023, itinatakda ang isang record na maaaring tumagal ng ilang dekada. Pinakamaraming puntos sa playoffs sa kasaysayan. Tinalo niya si Michael Jordan noong 2017. 22 season ng pagiging dominante. Wala pang manlalaro ang nakapanatili ng ganitong level ng produksyon sa ganito kahabang panahon. Ang tagumpay na ito ay hindi lang tungkol sa longevity. Ito ay tungkol sa patuloy na kadakilaan. Kadalasan, bumabagal na ang laro ng mga manlalaro sa kanilang late 30s. Si LeBron, patuloy pa rin siyang nagtala ng mahigit 25 PPG, nagpapasa ng assists at nangunguna sa magkabilang dulo ng court. Kahit sa edad na 40, patuloy pa rin siyang nananalo ng mga parangal. O ang pinakamatandang manlalaro na nanalo ng Western Conference Player of the Month. Noong Pebrero, tinanghal si LeBron bilang NBA Western Conference Player of the Month. Pinalawig ang kanyang record sa 41 monthly awards. Bilang karagdagang konteksto, nalampasan niya si Karl Malone, na dating may hawak ng record bilang pinakamatandang manlalarong nanalo ng award sa edad na 37 noong taong 2000. Sa puntong ito, binabago na niya ang kahulugan ng posible para sa isang NBA player na nasa edad 40. Ang epekto ni Luka Doncic, ang makabagong trade ng Lakers, pero pag-usapan natin ang isa pang malaking kwento na maaaring humubog sa landas ni LeBron patungo sa isa pang kampyonato. Ang nakakagulat na trade na nagdala kay Luka Doncic sa LA kapalit ni Anthony Davis na ipinadala sa Dallas. Noong una, nagulat ang mga fans.
Ang ipalit si AD, isang dominanteng puwersa, kay Doncic, isang batang superstar, ay isang malaking sugal. Pero alam mo ba? Gumagana ito. At gumagana ito ng mabilis. Mula nang maganap ang trade, nakapagtala ang Lakers ng 7 sunod na panalo, umakyat sa pangalawang pwesto sa Western Conference standings. Laban sa Pelicans, pinagsamang puwersa ni LeBron at Luka ang nagresulta sa 64 puntos, 21 assists, isang kumpletong opensa na walang katulad. Sabi ni LeBron, araw-araw, mas nagiging komportable siya, hindi lang sa team, kundi pati na rin sa mga fans at sa lungsod ng LA. Ang kanilang chemistry ay kasalukuyang umaapoy, at kung magpapatuloy ito, maaaring maging pinakamapanganib na koponan ang Lakers pagdating ng playoffs. Pamumuno ni LeBron. Higit pa sa pagtatakbo ng e-score. Isa pang bagay na hindi masyadong nabibigyang pansin. Isa pa rin si LeBron sa pinakamahusay na leader sa laro. Hindi lang siya basta umiskor, ginagampanan din niya ang pagpapatakbo ng opensa, pananagot sa kanyang mga kakampi, pagtatakda ng tono sa depensa, pakinggan ang sinabi niya pagkatapos ng laro. Sinusubukan lang naming ipagpatuloy ang aming pagkakaugnay sa opensa at depensa at panatilihin ang pananagutan sa isa't isa. Sa tingin ko, nagiging epektibo ito para sa amin sa ngayon. Ang Lakers na ito ay hindi lang tungkol sa pag-abot ni LeBron sa 50,000 pounds puntos. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang kultura ng panalo. At ngayong kasama na nila si Luka Doncic, walang limitasyon ang kanilang potensyal. Anong susunod? Malapit na ba ang ikalimang singsing? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Masasaksihan ba natin ang simula ng isang makasaysayang championship run? Sa edad na 40, naglalaro pa rin si LeBron na parang isang MVP. Ang chemistry ng Lakers ay perpektong bumuo sa tamang panahon. Si Luka Doncic kaya ang nawawalang piraso para sa isa pang titulo? Kung magpapatuloy ang ganitong laro ng team, may totoong tsansa si LeBron na makadagdag pa ng isa pang kampeonato sa kanyang GOAT resume. Kaya ang tanong, kayang-kaya ba ng Lakers ang lahat ng ito ngayong season? Ilagay ang inyong opinyon sa mga komento. Si LeBron James na ba ang bagong GOAT o greatest of all time ng basketball history? Tama ba ang naging trade ng Lakers? Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notifications para sa mas marami pang exclusive NBA breakdowns. Ito ang FanClips 24 at magkita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panunood. God bless sa lahat.